Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Kapatid Aveneds. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Namin na mabuti ang pag-supply ng ating bigas at ang pagbantay sa tumataas na presyo ng bigas. Meron naman tayong balita na nagsimula na ang pag-aani sa Nueva Ecija, sa Isabela at saka sa North Cotabato. Kaya ito yung magkakadadagdag sa supply natin. Ang binabantayan siyempre natin yung farm gate price dahil yun ang nagpataas sa presyo ngayon at pati yung pag-import ng mga ibang inputs at saka ng bigas mismo. So I think na pagka na yung supply natin dumami at humaba ang ating reserve ay mag-stabilize ng ating mga presyo. Babantayan namin ng mabuti para tiyakin na ganun ang mangyari. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultura. Sa madaling salita mga kaibigan, wala sa gobyerno ang dahilan kung bakit tumataas yung presyo ng bigas. Kundi nasa mga kaibigan, nasa mga negosyante rin mga kaibigan kung tutusin. Dapat ang gawin sana ng mga gobyerno mga kaibigan, maglabas sana sila ng yung pinaka-presyo talaga ng bigas para malaman natin kung ano yung tunay talagang presyo. Kung naging overpriced na ba yung pinagbibilhan natin, mga nagbebenta sa palengke mga kaibigan, di ba? Hinahabol at ihaabla natin sila. Sadyang hindi tama ang kanilang gawain at hindi rin ito tugma sa ating magandang layunin. Pandaraya ang kanilang ginagawa. Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo rin mga mamimili. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong talakaran. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Namin na mabuti ang pag-supply ng ating bigas at ang pagbantay sa tumataas na presyo ng bigas. Meron naman tayong balita na nagsimula na ang pag-aani sa Nueva Ecija, sa Isabela at saka sa North Cotabato. Kaya ito yung magkakadadagdag sa supply natin. Ang binabantayan siyempre natin yung farm gate price dahil parang naulit mga kaibigan pero tuloy pa rin natin. Yun ang nagpataas sa presyo ngayon at pati yung pag-import ng mga ibang inputs at saka ng bigas mismo. So I think na pagka na yung supply natin dumami at humaba ang ating reserve ay mag-stabilize ng ating mga presyo. Babantayan namin ng mabuti para tiyakin na ganun ang mangyari. Ipinagbubuklod natin ang mga magsasaka sa pamamagitan ng farm and fisheries clustering at mga livestock multiplier farms. 300 cluster na ang ating natukoy na binubuo ng halos 900 kooperatiba at may lawak na mahigit na 200,000 hektarya ng bukirin. Upang mas mapabilis at mas mapadali ang pagbuo ng kooperatiba, kakailanganin natin ang suporta ng Kongreso na maamyandahan ang Cooperative Code. Sa pamamagitan nito, unti-unting lalakas ang kanilang produksyon at puwersa sa merkado. Totoo ang kasabihan, mas malapas basta't sama-sama. Pinapalawak natin ang kanilang kaalaman sa makabagong mga teknolohiya at pamamaraan. Isa na rito ang paggamit ng biofertilizer na gawa sa Pilipinas at subok din at maaasahan. Sa balanced fertilizer strategy, gaganda ang ani ng mga magsasaka. Hindi na nila kailangan pang umasa sa mas mahal at imported na fertilizer. Bilang tulong sa mga magsasaka, namigay ang pamahalaan ng mahigit 28,000 mga makabagong makinarya at mga kagamitan sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Sa ilalim ng iba't ibang mga programa ng kagawaran ng agrikultura, namigay ang pamahalaan ng mahigit na 50 milyong binhi ng palay, mahigit 1 milyong binhi ng mais, at sari-saring mga binhi ng gulay. Nagpamigay tayo ng mahigit 100,000 binhi ng nyug at nagpatanim sa halos 10,000 hektarya ng lupa sa buong bansa. Lahat ng mga binhing ito ay makabago,
hybrid at mataas ang kalidad. Sa naging pagtaas ng presyo ng gasolina at pataba, nagdala ng kaunting ginhawa ang mga fuel at fertilizer discount vouchers na ating pinamigay sa mga nahihirapang magsasaka. Ang mga natanggap nating donasyon na pataba mula sa China, pinimigay na natin kaagad sa kanila. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Hinahabol at ihaabla natin sila. Sadyang hindi tama ang kanilang gawain. Dapat yung mga ganyang klaseng mga smuggler, mga kaibigan, dapat mabigyan ng sample eh. Kahit death penalty lang sana, para kahit paano magkaroon sila ng takot. Yung mga negosyante hindi sumusunod sa patakaran ng gobyerno, mga kaibigan. Kasi kawawa yung mga bumibili, mga kaibigan, sa totoo lang. Yung tipong salat ka sa pera, tapos ang mahal pa ng mga bilihin ngayon, di ba? Karamihan kasi ngayon, mga kaibigan, kunwari yan, mahal ng bigas. Isinisisi nila sa gobyerno. Hindi nila alam nang kumokontrol dyan, mga kaibigan, ay yung mga negosyanteng mandarambog. Di ba? At hindi rin ito tugma sa ating magandang layunin. Pandaraya ang kanilang ginagawa. Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo rin mga mamimili. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Mahalaga ang infrastruktura para masuportahan ang may 14 na milyong hektarya ng sakahan. Inayos natin ang GeoAgriMap ng mga farm-to-market roads ng buong bansa upang maidugtong mabuti ang mga sakahan sa mga pamilihan. Alinsunod dito, karagdagang 600 kilometro ng mga FMR ang ating nilatag sa iba't ibang panig ng bansa. Binigyan din natin ng patubig ang mahigit na 49,000 hektarya ng bukirin sa buong Pilipinas. Nagpagawa tayo ng halos 4,000 mga karagdagang fabrication lab, production at cold storage facility na magagamit ng lahat. Sa tulong ng Kongreso, nakapagpatayo tayo ng 24 na multi-species hatcheries upang maparami ang produksyon ng mga isda. Nakabantay tayo sa anumang banta ng mga sakit at peste na maaaring dumapo sa mga pananim at alagang hayop. Malapit na tayong magkaroon ng mga epektibong gamot at bakuna labang sa mga ito. Samantala, pinapalakas natin ang biosecurity levels ng mga alagang hayop bilang panlaban sa sakit. Tayo rin ay naghahanda sa El Nino na nagbabadyang tumama sa mga darating na buwan. Nagsimula na tayong maghanda at ang mga buffer stock at ang mga kagamitan patubig ay hinahanda na. Kung kinakailangan, magsasagawa pa tayo ng cloud seeding upang makapagdala ng ulan. Kasabay ng lahat na ito, hinihimok din natin ang ating sambayanan na magtipid ng tubig para sa malawakang paghanda sa banta ng tagtuyot. Tulad ng ating ipinangako, ipinagpatuloy natin ang reformang pansakahan. Mahalagang haligi ito ng sektor ng agrikultura na ating inaayos. Nitong nakalipas na taon, mahigit 70,000 titulo ng lupa ang ginawad sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Tamang-tama ang ating pagpapatid. At yun nga po, mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.